Kumusta sa lahat ngayong gabi ay sumisid tayo sa isang bagay na kakaiba. Isang bagay na nagpapuyat sa akin ng lampas sa karaniwang oras ng pagtulog ko. Isipin mo ito hating gabi na ang aking apartment ay naliligo sa malambot na liwanag ng isang lampara at ang lungsod sa labas ay parang huminto sa paghinga. Makapal ang hangin sa kakaibang katahimikan, yung tipong kahit anong kaluskos ng sahig ay parang babala. Baka hindi mo ito makayanan. Kaya bago ka masyadong maging komportable maglaan ng sandali para i-like ang video at mag-subscribe kung talagang gusto mo ang ginagawa ko dito. Mag-iwan ng komento na may lokasyon mo at lokal na oras. Curious ako kung saan kayo nakikinig. Ngayon patay ng ilaw buksan, kaya ang electric fan para sa malambot na white noise. At simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Nakahiga ako sa sofa, kalahating nanunood ng walang kwentang rerun sa TV nang marinig ko ito isang bulong. Hindi yung tipong maipagkakamali sa hangin o sa muffled na pagtatalo ng kapitbahay. Hindi ito ay matalim sinadya. Parang may nakayakap sa tabi ng tenga ko na nagsasabi ng hindi ko maunawaan. Pinatay ko ang tunog ng TV at medyo napalundag ang puso ko yung pakiramdam kapag hindi ka sigurado kung guni-guni lang ba. Wala. Tanging ang ugong ng ref at ang malayong ingay ng sirena lang ang narinig ko. Napatawa ako sa sarili ko. Sige na ngayon naman ako natatakot sa anino. Parang bida sa isang murang pelikula. Pero narinig ko ulit mas mahina na parang dumudulas sa mga dingding. Sinusubok ako. Sige universo bulong ko, nakuha mo na ang atensyon ko. Tumayo ako malamig ang mga paa sa sahig na kahoy at dahan-dahang lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Galing ito sa sulok malapit sa mesa ko kung saan nagkalat ang mga notebook mug ng kape at isang halaman na sigurado akong hinuhusgahan ako dahil nakalimutan ko itong diligin. Humina ang bulong habang lumalapit ako, parang naglalaro sila ng taguan. Idinikit ko ang tenga ko sa dingding, medyo nakakatawa ang pakiramdam. Baka nga lang lumang tubo to, diba? O kaya naman, baka ang mga kapitbahay ay mahilig sa late night ASMR roleplay. Biro lang ako pa ang mag-aakalang biglang naging horror podcast ang buhay ko. Pero malamig ang dingding. Sobrang malamig at pakiramdam ko may mahinang panginginig parang may buhay sa loob nito. Lumayo ako tinignan ang buong kwarto. Maliit ang apartment ko, cozy kung generous ka. Isang kwarto kusinang halos hindi ko ginagamit at sala na parang shrine ng mga maling desisyon ko tulad ng neon sign na binili ko na nagpa-flash ng iiti sa pink. Walang kakaiba pero parang may kuryente ang hangin, parang bago ang bagyo. Kinuha ko ang phone ko, iniisip na i-record ko ang tunog kung mangyari ulit. Ebidensya, alam mo na, kung mababaliw na ako, gusto ko man lang may tatawanan ako mamaya. Umupo ulit ako handa ang phone at hinintay. Ang katahimikan ay humaba parang nang aasar. Nang akmang susuko na ako, bumalik ang bulong. Mas malinaw na ngayon isang salita hanapin. Natigilan ako. Hanapin ang ano? Yung nawawalang medyas ko. Ang kahulugan ng buhay mas mabilis na internet. Kalahating tumatawa, kalahating natatakot kasi hindi ko plinano na ganito ang gabi ko. Tiningnan ko ang oras. Awan, 03 ng madaling araw. Ang matalinong gawin ay matulog na isisi sa pagod. Pero matigas ang ulo ng kuryosidad at hindi ako magaling sa pag-iwan ng misteryo na hindi nalulutas. Naglakad-lakad ako, hinintay ang tunog. Hindi na lang sa isang lugar ngayon. Parang nagsisismisan ang mga dingding, pinapasapasahan ang bulong. Kinatok ko ang isa, umaasang may secret door. Nabubukas tulad sa Scooby-Doo episode. Walang swerte. Narito ang isang payo mula sa matatanda, sabi ng lola ko. Kung magsalita ang bahay, makinig ka, pero wag kang sumagot. Puno siya ng ganyang mga misteryosong salita siguro dahil sa sobrang tagal niya sa lumang bahay sa probinsya. Ngayon parang may punto siya. At narito ang kakaibang katotohanan. Alam mo ba na ang ibang gusali ay dinisenyo para palakasin ang tunog sa kanilang istruktura? Halimbawa,
Ang panginginig mula sa isang hakbang ay maaaring maglakbay sa mga dingding kung tama ang materyales. Tinutukoy ito ng mga arkitekto bilang acoustic resonance pero ngayon tawag ko dito ay nakakakilabot. Hindi tumigil ang mga bulong pero humina, parang hinintay akong maghukay pa. Kinuha ko ang flashlight kasi 12% na lang ang baterya ng phone ko at sinimulang halughugin ang apartment. Sinuri ko ang mga vent bintana, kahit ang puwang sa ilalim ng ref kung saan nawala ang isang slice ng pizza noon. Wala. Pero lumalakas ang pakiramdam na pinapanood ako, parang may mga mata ang dingding. May isang parirala na gustong-gusto pagtalunan ng mga akademiko. Uncanny Valley, kung saan ang isang bagay ay halos tao pero sapat na kakaiba para mangilabot ka. Ganoon ang pakiramdam ng mga bulong na ito, hindi natural pero sapat na malapit para guluhin ang isip ko. Nabalik ako sa mesa, tinititigan ng notebook na kinukulayan ko kanina. Bukas ito sa blankong pahina pero sigurado akong isinara ko ito. Hindi ko sinasabing ang mga bulong ang gumawa nito, pero hindi ko rin sinasabing hindi. Isinulat ko ang narinig ko. Hanapin kasi ang pagsulat ay nagpapagaan ng pakiramdam. Parang hindi ito panaginip. Tahimik na ang mga bulong, pero mas masama ang katahimikan. Parang kalmado bago ang malaking kaganapan. Sumandal, ako. Kinusot ang mga mata at nagpasya na hindi ako matutulog ngayon. Hindi hangkat matutuklasan ko kung ano ang nangyayari. Kung may sinasabi ang apartment ko, masyado akong matigas ang ulo para baliwalain ito. Hindi tumigil ang mga bulong, pero naging mahina at mapang-asar na ugong na parang hinintay akong habulin sila. Kaya nandito ako. 2:00 ng madaling araw nakatayo sa hagdan, patungo sa basement, nang gusali hawak ang flashlight, sa isang kamay phone sa kabila, at isang kaduda-dudang desisyon sa puso. Kumalusgos ang pinto. Nang itulak ko, syempre naman, lahat ng nakakakilabot na pinto sa basement ay kailangang parang nag-o-audition para sa horror movie. Unang dumampi sa akin, ang hangin basa at amoy luma. Parang hininga ng lugar na hindi nakakita ng araw sa loob ng dekada. Kung mamatay ako rito, multuhin ko ang may-ari bulong ko at humakbang sa unang baitang. Umalog ang hagdan sa bigat ko bawat isa, parang nagrereklamo sa tanga kong desisyon. Kumikislap ang fluorescent sa itaas na parang galit na bubuyog ang tunog, at ang mga aninong dulot nito ay parang buhay na gumagalaw sa mga dingding. Iniikot ko ang flashlight, inaasahan ang biglang takot, pero basement lang. Magkakahalong kahon mga tubong pawisan ng tubig at isang boiler na parang isang masamang araw na lang ang layo sa pagsabog. Pero mas malakas ang mga bulong dito, hinabi sa ugong ng gusali parang parte ng pulso nito. Huminto ako pilit na hinintay ang mga salita. Walang kwenta, o baka hindi. May ritmo ito parang chant sa isang nakalimutang templo. Nakakatawa. Akala ko ba kaya kong lutasin to gamit ang flashlight at walang survival skills? Lumalim ang lakad ko, ang sneakers ko ay kumakaskas sa maruming sahig. Mas malamig ang hangin ngayon at pakiramdam ko, nakikita ko ang hininga ko kahit hunyo. Tinapat ko ang flashlight sa isang kahon. Ng kahoy nito ay basag-basag at may kupas na label ng pagpapadala. Property of J. Harrow. 1947 ang nakasulat. Sino si J. Harrow? Bakit nandito pa ang gamit niya? Gustong-gusto ko nang buksan pero sapat na ang napanood kong pelikula para malaman na ganito nagigising ang sumpa. O mas malala, amag. Nagpatuloy ako sumusunod sa bulong na parang tumatalbog sa mga dingding, na parabang may hinintay akong puntahan. 8% na lang ang phone ko, magaling talaga ako, at nagsisimula na akong mag-isip kung dapat ba akong nag-iwan ng note para makita ng iba ang bangkay ko. May sulok sa basement na parang mali, parang hindi rin abot ng ilaw na parabang nilalamon ito. Dito pinakalinaw ang mga bulong, isang mahinang koro na nagpapakilig sa balat ko. Tinapat ko ang flashlight at nahuli nito ang isang bagay metal na rehas sa dingding,
kalahating nakatago sa likod ng mga kahon. Kalawangin pero maluwag ang mga tornilyo, parang may gumalaw nito. Sabi ng kutob ko, iwan ko na lang, pero ang kutob ko rin ang nagsabing, okay lang kainin ang natirang sushi last week, kaya hindi rin ito palaging tama. Itinulak ko ang isang kahon at ang rehas ay kumaluskos, nagpapalabas ng alikabok. Sumigla ang mga bulong matalim at apurahan, tapos biglang tumahimik. Katahimikan. Yung tipo na nagpapahinto ng hininga mo. Lumuhod ako, sumilip sa rehas. Masyadong madilim para makita, pero may mahinang hangin malamig at tuloy-tuloy na may bahagyang amoy ng insenso. Kakaiba yun. Hindi naman dapat amoy templo ang basement. Hinila ko ang rehas at mas madali itong bumigay kaysa inaasahan ko malabog sa sahig. Napangiwi ako, hinintay na may sumugod at sisigaw sa akin. Dahil nang himasok ako sa sarili kong gusali, walang nangyari. Ang butas sa dingding ay sapat na kalakihan para makapasok at nagsimula ulit ang mga bulong mahina at mapangakit, parang sinasabing, halika na, nandito ka na rin naman. Kinakabahan akong tumawa. Talaga bang gagapang ako sa butas na ito dahil sinabi ng mga walang katawang boses? Mukhang oo. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lolo ko. Huwag sumunod sa boses na hindi mo kilala, maliban na lang kung may libreng paya. Praktikal siyang tao, pero siguradong hindi niya sinasadya ang mga bulong sa basement. At kakaibang katotohanan, ang mga basement sa lumang gusali ay madalas may nakatagong kwarto o lagusan ginawa para sa imbakan o sa ibang kaso, mas madilim na bagay tulad ng smuggling noong panahon ng prohibition. Pinagtatalunan ng mga historiador kung gaano ito kadalas, pero pakiramdam ko may mga sikretong gustong-gusto ng ibunyag ng gusali ko. Ang mga bulong ay parang parte nito, isang sinulid na hinintay ko nang hindi alam kung ano ang nasa kabilang dulo. Tinapat ko ang flashlight sa butas. Makitid na lagusan, magaspang ang dingding na gawa sa ladrilyo at puno ng debris ang sahig. Galing sa mas malalim na parte ang mga bulong at nahati ako sa kuryosidad at sa bahagi ng utak ko na sumisigaw. Ito yung simula ng True Crime Podcast mo. Tiningnan ko ulit ang phone, 7% na walang signal. Perpekto. Huminga ako nang malalim, sinabi sa sarili na 5 minuto lang titingnan ko at gumapang ako papasok. Makitid ang dingding, dumudulas sa balikat ko at mabigat ang hangin sa amoy ng insenso. Mas malinaw na ang mga bulong, halos salita na, at hindi ko maalis ang pakiramdam na hindi ako mag-isa rito. May hinintay at diretso akong naglalakad papunta doon. Nakaupo ako sa makipot na lagusan, nanginginig ang ilaw ng flashlight kasabay ng nerbiyos ko, at bumalik ang mga bulong umiikot sa paligid ko na parang usok. Makapal ang hangin sa amoy ng insenso at parang mas malapit ang mga dingding kaysa dapat na para bang hinintay ng gusali ang paghinga nito. Nagsisimula na akong mag-isip na ang pagkapang sa nakakakilabot na butas sa dingding ay hindi ang pinakamatalinong plano ko. Pero wala nang urungan dahil matigas ang ulo ko at dahil hindi ako sigurado kung makakaatras ako nang hindi nasasanggi. Mahina pero malinaw ang mga bulong, halos bumubuo na ng mga salita na parang ginagabayan ako palalim. Kung prank, to ipapadala ko sa iyo ang bill ng therapy ko, bulong ko, at sumulong kinaskas ang tuhod ko sa magaspang na sahig. Bumukas ang lagusan sa mas malawak na espasyo, hindi eksaktong kwarto, pero parang isang nakalimutang sulok na nilamon ng gusali. Nahuli ng flashlight ang mga tambak ng basura, kalawang nakasangkapan amag na karton, at mga dilaw na dyaryo na parang nandito pa mula noong unang paglapag sa buwan. Parang galing mismo sa dingding ang mga bulong, umuugong sa dibdib ko na parang subwoofer. Iniikot ko ang ilaw at doon ko nakita isang journal na may balat na kalahati ay nakabaon sa ilalim ng durog na papel sa sulok. Matanda na ito, basag-basag ang takip na parang tuyong balat, pero hindi ito kasya sa iba pang basura rito. Parang sinadya na para bang iniwan ito rito para makita ko. Okay, medyo OA, pero subukan mong maging makatwiran.
kapag ang basement mo ay bumubulong ng mga sweet nothings. Pinagpag ko ang alikabok umubo habang kumakalat ito sa hangin at kinuha ang journal. Mas mabigat ito kaysa inaasahan. Malamig at kakaibang makinis ang balat sa ilalim ng mga daliri ko. Biglang sumigla ang mga bulong saglit, matalim na parang karayom, tapos bumalik sa mahinang ugong. Binuksan ko ito kalahating inaasahan na magliyab o magtawag ng demonyo. Pero mga pahinalang dilaw, malutong, puno ng masikip at parang gagamba na sulat kamay. Sa unang pahina, may pangalan J. Harrow. Kapareho ng nakita ko sa kahon kanina. Nagkataon, siguro, pero hindi ako bibili niyan. Kupas ang sulat, pero nahuli ko ang mga parirala, tulad ng ang ritual at ang pagbubuklod. Sige, may kasaysayan pala ng creepy book club ang gusali ko. Habang nagfi-flip, isang maluwag na pahina ang nahulog dumapo sa sahig. Sketch ito, mga simbolong hindi ko kilala, mga bilog at linya na parang may kahulugan sa isang kakaibang tao kaysa sa akin. Isinilid ko ulit ang pahina, kumabog ang puso ko. Mahina na ang mga bulong, parang kontento na natagpuan ko ito. Hindi ko sigurado kung ano ito, pero hindi ko iiwan dito. Isinilid ko ang journal sa ilalim ng braso ko at nilingon ang paligid. Parang lumiit ang sulok, mas makapal ang mga anino na parabang nahihirapan ng ilaw na itulak sila. Patay na ang phone ko, classic, at nagsisimulang kumislat ang flashlight. Perfect timing, universo. Kung kainin ako ng basement monster, mag-iiwan ako ng 1-star review biro ko. Pero manipis ang boses ko, nilamon ng dilim. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tita ko. Ang mga lumang bagay ay may dalang lumang pangako, mag-ingat sa kinukuha mo. Tungkol sa second-hand furniture yun, pero siguradong naaangkop din sa misteryosong journal sa basement. At kakaibang katotohanan, may mga historiador na nagtatalo na ang mga sulat kamay na journal noong unang bahagi ng ika-20 siglo ay madalas naglalaman ng coded messages, lalo na sa mga komunidad na may kaugnayan sa esoteric groups. Tinutukoy nila itong occult cryptography at buong debate sa akademya kung ito ba ay mistisismo o bored na tao lang na sobra ang tinta. Ngayon, mistisismo ang tingin ko kasi ang journal na to ay nagbibigay ng vibes na hindi ko gusto. Nagsimula akong bumalik sa lagusan, mahigpit ang hawak sa journal. Sumunod ang mga bulong mahina, pero matiyaga na parang sumasama para tingnan ang susunod kong gagawin. Hindi ko sigurado kung paranoid lang ako o talagang mas mabigat ang hangin, pero bawat hakbang ay parang paglalakad sa pulot. Nadaanan ko ang rehas na pinag-aapangan ko at saglit parang may narinig akong iba kaluskos, parang yabag sa likod ko. Mabilis akong humarap, hinati ng flashlight ang dilim, pero wala. Alikabok at anino lang ang nangaasar. O baka hindi. Hindi ako magtatagal para alamin. Nagmadali akong gumapang sa rehas na bangga ang siko at hinila ang sarili ko pabalik sa main basement, hingal na parang tumakbo ng marathon. Kumikislap pa rin ang fluorescent, pero parang lifeline na sila ngayon. Sumandal ako sa kahon, hawak ang journal at pilit hinintay ang paghinga ko. Halos hindi na marinig ang mga bulong dito, pero nararamdaman ko pa rin parang ugong sa buto ko. Binuksan ko ulit ang journal para siguraduhin totoo ito. Nandun pa rin ang sulat, siksik at misteryoso, nag-uusap tungkol sa ang sisidlan at ang tawag. Hindi ako eksperto, pero hindi ito parang listahan ng pamilihan. Isinara ko ito. Nagdesisyong babasahin ko ito ng maayos sa itaas na nakabukas lahat ng ilaw at may kape na sapat ang lakas para gisingin ang patay. Dahil kahit ano pa ang kinasangkutan ni J. Harrow, siguradong ito ang dahilan kung bakit nagsasalita ang apartment ko sa akin. Nasa apartment na ulit ako, nakayuko sa mesa na parang gustong-gusto maging detective. Ang journal ay bukas sa ilalim ng nakakasilaw na lampara. Tahimik na ang mga bulong, pero ang kawalan nila ay mas malala. Parang pinapanood ako ng gusali, hinintay ang susunod kong hakbang. 3:00 ng madaling araw at may mug ako ng kape na sobrang lakas kaya kayang-kaya nitong talunin ang insomnia ko. Ang mga pahina ng journal
ay nakatitig sa akin ang sulat kamay ni J. Harrow na parang gagamba ay nang aasar sa mga salitang tulad ng ritual at pagbubuklod. Pero ang sketch na nahanap ko, yung may kakaibang mga simbolo, yun ang humawak sa utak ko ng mahigpit. Hindi lang basta doodle. Tumpak ang mga ito, parang blueprint ng bagay na ayokong malaman. Kung magtatawag to ng demonyo, lilipat na ako bulong ko. At sumimsim ng kape na nagpasunog sa dila ko. Baguhan na mali. Kinuha ko ang notebook at sinimulang kopyahin ang mga simbolo, mga bilog sa loob ng bilog matutulis na linya at parang guhit ng palaso na may krus na bituin. Wala akong nakitang katulad nito kahit sa klase ng math o sa mga late night Wikipedia. Binge ko tungkol sa mga sinaunang rune. Hindi ako codebreaker pero matigas ang ulo ko at hindi ako pinagapang ng mga bulong sa basement para lang walang mangyari. Maingat kong iginuhit ang bawat isa. Ang lapis ko ay kumakaskas sa katahimikan. Minsang kumislat ang lampara at natigilan ako kalahating inaasahan na babalik ang mga bulong. Wala. Nerbiyos ko lang na sobrang puno ng kape. Kung mamatay ang ilaw, itatapon ko tong libro sa bintana biro ko. Pero nagpatuloy ako kasi ang pag-ayaw ngayon ay parang pagpapaubaya sa gusali. Pagkatapos ng isang oras, may pahina na ako ng mga simbolo at sakit ng ulo. Paulit-ulit ang ilan bumubuo ng pattern parang wika o mapa. Napansin ko, ang isang simbolo isang spiral na may hiwa sa gitna, laging lumalabas, palaging malapit sa mga salitang tulad ng sisidlan sa journal. Bumalik ako sa sulat ni Harrow, sinusubukang unawain. Kakaiba, nagsasalita tungkol sa pagseselyo ng tawag at ang halaga ng paggising. Parang masamang nobela ng pantasya pero ang kakaibang pakiramdam sa balat ko ay nagsasabing hindi ito katang-isip. Nakita ko ang isang talata tungkol sa mga tanda na nakaukit sa bato at naalala ko ang mga dingding sa basement. Puro ladrilyo lang ba yun? O may hinintay akong makita? Gustong-gusto ko nang bumalik doon. Pero dumating na rin ang survival instincts ko. Sumisigaw. Hindi sa 3:00 ng madaling araw tanga. Sumandal ako, kinusot ang mga mata at napansin na lumamig na ang kape. Sobrang tahimik ng apartment, parang nakikinig ito. Tumayo ako para maglakad-lakad, hawak ang journal at sinubukang buuin ang mga piraso. Ang mga tala ni Harrow ay nagpapahiwatig ng ritual. May kaugnayan sa mga simbolo. Marahil ginawa sa gusaling ito. Ang bahagi ng pagbubuklod ay parang sinubukan nilang ikulong ang isang bagay hindi tawagin. Yun. Nakakaaliw. Siguro. Pero ang halaga na parte ang nagpapakaba sa akin. Ang mga ritual sa kwento ay palaging gustong-gusto ng dugo o kaluluwa o tulad ng paborito mong hoodie. Kinakabahan akong tumawa. Sige, ngayon naman ako nakikipagtawaran sa imaginaryong demonyo tungkol sa damit ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tatay ko. Huwag makialam sa puzzle na hindi mo kaya maliban na lang kung handa kang sirain ang board. Tungkol sa buhay yon pero bagay dito. Ang pagkialam sa journal na to ay parang pagsipa sa pugad ng putakti. At kakaiba ang katotohanan pinagtatalunan ng mga scholar kung ang mga sinaunang simbolo tulad ng nasa Mesopotamian tablets ay puro sulat lang ba o may kapangyarihang ritual. Tinutukoy nila itong symbology in praxis na nagde-debate kung ito ay pamahiin o totoo. Hindi ako akademiko pero ang pagkopya ng mga simbolong ito ay parang pang-aakit sa totoo na parte at hindi ito cute na pang-aakit. Kinuha ko ang laptop ko. Salamat may charge pa. At sinimulang hanapin ang mga simbolo online. Walang eksaktong tugma, pero nakakita ako ng mga forum tungkol sa occult kung saan nagpo-post ang mga tao ng malabong larawan ng katulad na hugis na nakaukit sa lumang gusali. Isang thread ang nagbanggit ng anchor sigils, mga simbolong para ilak ang isang bagay sa lugar parang metaphysical na kandado. Bagay yun sa pagbubuklod na sinabi ni Harrow, pero hindi rin nakakaaliw. Kung ang gusaling ito ay angkor, ano ang hinintay nito?
Isinara ko ang laptop, pakiramdam ay sumilip ako sa kurtina na hindi ko dapat. Nakaupo lang ang journal doon, inosente na parang ladrilyo, pero hindi ako madadaya. Ang mga simbolong yun ay susi at hinintay ko na ang kandado. Sumulyap ako sa bintana itim na itim sa labas. Ang mga ilaw ng lungsod ay natabunan ng hamog. Parang lumiit ang apartment na para bang lumalapit ang mga dingding kapag hindi ako nakatingin. Baka pagod lang ako, pero pakiramdam ko mas mabigat ang hangin na parang dala nito ang bigat ng mga salita ni Haro. Isinulat ko ang plano, bukas babalikan ko ang basement sa liwanag ng araw at baka magtanong-tanong tungkol sa kasaysayan ng gusali. Sa ngayon, itatago ko ang journal, ilalagay sa ilalim ng unan ko na parang paranoid na bata na may diary. Mahinang tumawa ako kung babalik ang mga bulong, kailangan nilang harapin muna ang caffeine-fueled attitude ko. Nasa apartment na ulit ako. Ang journal ay nakatago sa ilalim ng unan na parang granada pero hindi makatulog. Ang kape ay umuugong pa rin sa ugat ko at ang katahimikan ay parang may ngipin. Malapit na ang 4:00 ng madaling araw, nakahiga ako at nakatitig sa kisame nang marinig ko hindi mga bulong ngayon kundi yabag. Mabigat sinadya na parang may naglalakad-lakad sa labas ng pinto ko. Una kong naisip, sige, ang kapitbahay ko ba? Ito nag-e-ensayo para sa Insomnia Olympics pero may kakaiba sa ritmo. Masyadong mabagal, masyadong may layunin na parang may hinintay na problema gamit ang paa. Kung magtatawag ka rin ng demonyo, mag-usap muna tayo. Bulong ko at bumangon, hinila na naman ako ng kuryosidad. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, walang sapatos, iniiwasan ng kaluskos ng sahig sa muscle memory. Nasa labas lang ang pasilyo at idinikit ko ang tenga ko sa kahoy parang batang usisero na nakikinig sa matanda. Mas malakas na ang lakad-lakad, isang tuloy-tuloy na tok-tok-tok. At pakiramdam ko may mahinang bulong, parang may kausap ang sarili. Ang kapitbahay ko, si Mrs. Kaplan, nakatira sa tapat, 60 anyos na hindi masyadong nakikihalubilo. At minsan sinigawan ako dahil sa pizza box na iniwan ko sa recycling. Siya kaya to, pero bakit gising pa siya ng ganitong oras? Bahagyang binuksan ko ang pinto, sapat lang para sumilip. Madilim ang pasilyo, isang kumikislap na bombilya lang ang ilaw at may manipis na liwanag na tumutulo sa ilalim ng pinto niya. Gumagalaw na parang may tao sa loob. Tumigil ang lakad-lakad. Hinintay na magpatuloy. Wala. Tanging ugong ng gusali parang nang aasar sa akin. Lumabas ako sa pasilyo, hawak ang journal kasi mukhang hindi na ako makakalabas ng wala to, at dahan-dahang lumapit sa pinto niya. Mas malamig ang hangin dito at mahaba ang mga anino, parang gustong abutin ako. Napansin ko ang mga gasgas sa sahig, mahina pero bago na parang may naglakad-lakad ng ilang oras. Lumuhod ako, hinaplos ang mga ito at doon ko narinig isang matalim na kaluskos mula sa loob ng apartment ni Kaplan. Parang hinila ang upuan. Kumalabog ang puso ko at bumulong. Kung serial killer ka, sobrang bagsak ako sa pagtakbo. Nakakatawa. Akala ko ba makakaligtas ako sa biro? Tumayo ako, iniisip kung kakatok ba. Ano bang sasabihin ko? Uy, Mrs. Kaplan, nagtatawag ka ba ng sinaunang nilalang o nagpapalakas ka lang ng steps mo? Bago pa makapagdesisyon na wala ang liwanag sa ilalim ng pinto niya at halos dilim na ang pasilyo. Ang bombilya sa itaas ay umugong, parang susuko na rin. Umurong ako patungo sa apartment ko. Mahigpit ang hawak sa journal at doon ko nakita saglit lang isang anino na dumaan sa puwang sa ilalim ng pinto niya. Hindi parang naglalakad kundi dumudulas. Kumurap ako na wala na. Baka pagod lang ang mata ko pero ang balat ko ay nagsasabing umalis na ako rito. Record ang bilis ko pabalik. Sa loob inilak ang pinto na parang makakapigil to sa multo. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng nanay ko. Huwag kang makikialam sa anino maliban kung handa kang makilala ang gumawa nito. Tungkol sa tsismis yun.
Pero iba ang dating kapag sinusundan mo ang kakaibang gawi ng kapitbahay sa gabi. At kakaiba ang katotohanan pinagtatalunan ng mga psychologist ang pareidolia kung saan nakakakita ang utak ng pattern tulad ng mukha o hugis sa random na bagay. Kaya nakakakita tayo ng multo sa anino o naririnig ang boses sa white noise. Ang mga akademiko ay nagtatalo kung ito ay wiring lang ng utak o mas malalim, pero ngayon siguradong hindi lang utak ko ang gumawa ng aninong yun. Bumalik ako sa sofa, bukas ang journal, sinusubukang kumalma. Ang lakad-lakad ni Kaplan ay kinabahan ako, lalo na pagkatapos makita ang mga tala ni Harrow tungkol sa mga ritual. Kasali kaya siya? Hindi imposible mas magagalit siya sa maling recycling ko kaysa mag-chant sa kulto. Pero yung mga gas-gas, yung anino, isinulat ko ang nakita ko kasi ang pagsulat ay parang nagbibigay ng kontrol. Binuklat ko ulit ang journal, hinintay ang mga clue. Binanggit ni Harrow ang mga tagamasid, mga taong naglilindol sa pagbubuklod. Si Kaplan kaya isa sa kanila, o pagod lang ako at paranoid. Mahinang tumawa ako. Sige, ngayon naman inaakusahan ko ang kapitbahay ko na supernatural na bouncer. Tahimik ulit ang apartment, pero hindi yung komportableng tahimik. Lagi akong sumusulyap sa pinto, baka may kumatok. Hindi ko sigurado kung ano ang mas masama, si Kaplan na kasali rito o ako na mag-isa, kasama ang journal na malamang sinumpa. Nagdesisyon akong bantayan siya palihim kasi ayokong ma-evict bilang kakaibang kapitbahay. Sa ngayon, dito lang ako malapit ang journal at baka matulog akong bukas ang ilaw. Kung may binabalak si Kaplan, malalaman ko. Dahil kahit anong nangyayari sa gusaling ito, masyado na akong malalim para umatras. Kakaunti lang ang liwanag ng araw, ang hamog ay bumabalot sa lungsod na parang bangungot na ayaw maglaho. Nasa labas ako ng gusali ng apartment. Ang journal ay nakazipper sa jacket ko. Sinusubukang linawin ang isip ko pagkatapos ng kaguluhan kagabi. Basa ang hangin, dumidikit sa balat at tahimik ang kalsada, maliban sa paminsang kotse na sisinghap sa ulap. Hinintangat natin ko ang kape mula sa to-go cup, umaasang gagawin ng araw na hindi parang set ng horror movie ang mundo. Pero noon ko nakita sang figura sa nakatakapo buong kapote, nakatayo sa kabilang ng kalsada, hindi gumagalaw na parang estatwa. Walang mukha, isang madilim na hugis lang sa hamog. Kumirot ang sikikmura ko at bumulong. Kung nagtitinda ka ng sinumpang agimat, okay na ako, salamat. Bumalik ang mga bulong mahina, sumasabay sa simoy na parang sumusunod para manggulo sa akin. Pinikit ko ang mata, sinusubukang makilala ang mga detalye. Matangkad ang figura, kamay sa bulsa at nakaharap sa gusali ko na parang binabantayan ito o baka ako. Tiningnan ko ang phone ko, 6:47 AM. Walang mensahe at nagsisisi na ako. Bakit hindi na lang ako natulog uli? Hindi salita ang mga bulong, isang mahinang ugong lang, pero mas malakas kapag nakatutok ako sa figura. Nagkataon, malamang hindi, kung gaano kaswerte ko lately. Humakbang ako, isip na tatawagin, baka matakot ang isang random na kripo. Pero sa sandaling gumalaw ako, humali sila at naglalakad palayo na wala sa hamog na parang hindi kailanman nandun. Kumurap ako, natapon ng kape sa kamay ko. Okay, hindi naman yun nakakakilabot, sabi ko, kalahating tumatawa, kalahating natatakot. Tumawid ako sa kalsada, sinusundan ang dinaanan nila kasi mukhang wala akong natutunan sa horror movies. Humina ang mga bulong. Nang makarating ako sa kinatayuan nila, walang ibang nandun kundi basang semento at mahinang amoy, parang lumang libro o insenso. Parehong vibe ng basement. Sinuri ko ang lupa, umaasang may clue tulad ng nahulog na note na nagsasabing, "Sorry sa pagiging creepy, eto ang plot twist." Walang swerte, pero mas mabigat ang pakiramdam ng journal sa jacket ko na parang paalala na ito ang susi sa gulo na to. Nagsisimula na akong mag-isip na ang mga tagamasid ni Harrow ay hindi lang talinghaga. Baka isa sa kanila ang nakahood na yun, pinabantayan ang anumang nakalak sa gusaling ito.
O baka isa lang akong paranoid na conspiracy theorist na may sinumpang libro. Bumalik ako patungo sa gusali, laging lumilingon kada ilang hakbang. Mas makapal na ang hamog nilalamon ang mga ilaw sa kalsada at nawala ang mga bulong iniwan akong may uguwong sa tenga. Huminto ako sa entrance. Napansin ng bago ang mga gasgas sa frame ng pinto. Mababaw pero sinadya parang inuukit ng kutsilyo. Hindi random. Tubugma sila sa isang simbolo sa journal, ang spiral na may hiwa. Lumamig ang kape sa kamay ko. Sige, may tattoo na rin ang gusali bulong ko. Kinuha ang phone ko para picturan. Wala ang mga gasgas na, yun kahapon ipapapusta ko ang huling dolyar ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tito ko. Kung makakita ka ng aninong hindi kabilang, huwag mong habulin, markahan mo at magpatuloy. Mangingisda siya tungkol sa kakaibang bagay sa dagat, pero bagay dito. Ang paghabol sa nakahud na figura ay tanga, pero ang mga gasgas na yung marka, yun na hindi ko pwedeng baliwalain. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga antropologo, ang apotropaic marks, mga ukit na para iwasan ang masama na makikita sa lumang gusali. Sabi ng iba, pamahiin lang. Ang iba naman may tunay na epekto, parang alaala ng kultura sa ritual. Ang mga gasgas na yun ay parang apotropaic, pero hindi ko sigurado kung iniiwasan nila ang masama o kinukulong ito sa loob. Pumasok ako, ang journal ay parang nag-aapoy sa jacket ko. Simple ang plano ko, kausapin si Kaplan, suriin ang basement sa liwanag ng araw at saliksikin ang kasaysayan ng gusali. Inakyat ko ang hagdan, iniiwasan ang creepy na ugong ng elevator at narating ang palapag ko. Sarado ang pinto ni Kaplan, walang liwanag sa ilalim, pero napansin ko ang isa pa mahinang marka ng chalk. Sa dingding sa tabi nito, isa pang spiral slash na simbolo. Bumilis ang pulso ko. Kasali si Kaplan dito o may nagmamarka rin sa lugar niya? Kumatok ako mahina muna tapos mas malakas. Walang sagot. Gusto kong subukan ang doorknob, pero ang pagnakaw at pagpasok ay masyado na kahit para sa akin. Bumalik ako sa apartment ko, inilak ang pinto. Sa loob inilatag ko ang journal at mga tala sa mesa, nakatitig sa mga simbolo. Ang nakahud na figura, ang mga gasgas, ang mga bulong, lahat konektado sa ritual ni Harrow. Hindi ako bayani, pero matigas ang ulo ko para bitawan to. Binuksan ko ang laptop, hinintay ang J. Harrow at ang address ng gusali. Walang solid, pero may lumang forum post na nagbanggit ng pamilya Harrow na konektado sa isang 1940s spiritualist group sa lungsod. Pwedeng lead. Isinulat ko, tapos sumandal, nakalimutan ng kape. Makapal pa rin ang hamog sa labas at hindi ko maalis ang pakiramdam na binabantayan ako, hindi lang ng gusali kundi ng isang mas matanda. Hinintay ang maling hakbang ko. Hapon na at nasa lokal na aklatan ako, isang lugar na amoy, lumang papel at nakalimutang kwento. Ang journal ay nasa backpack ko, parang mabigat na sikretong nagpapakonsensya. Pagkatapos ng nakahood na figura kaninang umaga at ng mga nakakakilabot na gasgas, naisip kong oras na para saliksikin ang kasaysayan ng gusali at baka malaman kung sino si J. Harrow bago pa ako maging bida sa sarili kong kwentong multo. Tahimik ang aklatan, ilang retirado lang ang nagbabasa ng dyaryo at isang bored na clerk na nagsiscroll sa phone. Dumiretso ako sa archive section, kung saan mas mabigat ang hangin, parang may hinintay na sikreto. Bumalik ang mga bulong mahina, pero malinaw, dumudulas mula sa mga istante na parang sumunod sa akin. Kung babalikan mo ako, tulungan mo na lang akong hanapin ang tamang libro, bulong ko, at sinimulang suriin ang mga hanay. Ang archive ay parang labirinto ng maalikabok na libro at dilaw na file na may mga pamagat tulad ng city planning records, 1930, 1950, at municipal property deeds. Hinintang ko ang ilan, umaasang may makikita tungkol sa gusali ko o kay Harrow. Lumakas ang mga bulong nang hawakan ko ang isang luma na binder na may label na Historical Society Notes 1940s.
Parang hinintay nila ako o binabalaan. Dinala ko ito sa mesa. Ang kahoy ay puno ng peklat mula sa dekada ng paggamit at binuksan. Sa loob ay mga sulat kamay na tala malabong larawan at mga clipping ng diaryo tungkol sa post-war boom ng lungsod. Lumitaw ang gusali ko sa isang larawan malabong kuha. Mula 1947, halos kapareho ng ngayon maliban sa kakaibang simbolong nakaukit sa itaas ng entrance. Ito ang spiral slash mula sa journal. Nangilabot ako. Okay, hindi ito. Nagkataon bulong ko lumilingon na baka may mag-shush sa akin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at lumitaw ang pangalan ni J. Harrow sa isang clipping tungkol sa isang spiritualist society na nagkita sa lungsod noong 1940s. Malabo ang artikulo, tinawag silang kakaiba, pero hindi nakakapinsala, pero binanggit si Harrow bilang key figure na may-ari ng ilang property kabilang na oo ang gusali ko. Umuugong ang mga bulong, parang natutuwa habang isinusulat ko ito. Isa pang tala ang nagbanggit ng disturbances sa gusali noong 1948 tungkol sa kakaibang ingay at isang ulat ng pulis na walang resulta. Pamilyar. Nagsisimula na akong mag-isip na ang ritual ni Harrow ay hindi ilang libangan at ang mga tagamasid ay baka nandito pa hinintay na nakalak ang anumang hinintay niya o sinusubukan. Mas lumalim ang pagsaliksik ko. Nakakita ako ng sanggunian sa isang archive box. Sa basement ng aklatan may label na Harrow Estate Papers. Biglang sumigla ang mga bulong matalim at apurahan na parang itinuturo ako doon. Nagdalawang isip ako, isa pang basement seryoso. Pero masyado na akong malalim para umatras. Tinanong ko ang clerk tungkol sa box at nagbuntong hininga siya, nagtutukoy ng maalikabok na basura bago ibinigay ang susi at itinuro ang hagdanan. Huwag dakang magbasag ng kahit ano, sabi niya. Walang pangako kung sinumpa yan, biro ko, pero balik na siya sa phone niya. Madilim ang hagdanan at sumunod ang mga bulong, lumakas sa bawat hakbang. Ang basement ay parang semento na libingan puno ng mga box at kumikislap na ilaw na nagpapamiss sa flashlight ko. Nahanap ko ang Harrow box luma at nakatape at nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ito. Sa loob ay mga liham larawan at maliit na notebook parehong sulat kamay na parang gagamba ng journal. Isang liham, may petsang 1947 nagsalita tungkol sa pagselyo ng bitak at pagbabayad ng halaga. Nilagdaan ito ni Harrow at para kay E. Kaplan. Natigilan ang puso ko. Kaplan tulad ng Mrs. Kaplan ang kapitbahay ko. Imposibleng parehong tao, matanda siya, pero hindi ganoon katanda. Baka kamag-anak. Ang mga bulong ay parang koro na ngayon, umuugong sa bungo ko. Isinilid ko ang notebook at ilang liham sa backpack. Parang magnanakaw, pero masyadong takot para magmalasakit. Malakas na kumislat ang ilaw at saglit nakita ko. Ang aninong gumalaw sa malayong dingding, hindi akin. Hindi ngayon bulong ko. At tumakbo pa itaas ang susi ay kalansing sa kamay ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lola ko. Ang lumang papel ay nagsasabi ng lumang katotohanan, pero hindi laging gustong basahin. Tungkol sa sikreto ng pamilya yun. Pero bagay ang mga papel ni Harrow ay parang lumalaban para manatiling nakatago. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga historiador ang psychogeography. Ang ideya na ang mga lugar ay may emosyonal o espiritual na nalalabi mula sa nakaraang pangyayari. Sabi ng iba, kalokohan. Ang iba naman ipinapaliwanag nito kung bakit haunted ang ilang gusali. Ang aklatang ito ay nagbibigay ng psychogeographic vibes at hindi ko gusto. Bumalik sa mesa, hinintang ko ang notebook. Puno ito ng usapan tungkol sa ritual, binanggit ang mga angkla at mga sigil, tulad ng nasa gusali ko. Isang pahina ang nagsabing, kailangan ng ritual ng mga tagabantay para mapanatili ito mga tao, tulad ng mga tagamasid. Sigurado akong may kinalaman si Kaplan, gusto man niya o hindi. Nag-impake ako, humina ang mga bulong habang umalis sa aklatan.
Pero ang bigat ng mga sekreto ni Haro ay sumunod sa akin. Sa labas, humihina ang hamog pero wala ang nakahood na figura. Umuwi ako, handang harapin si Kaplan at suriin ulit ang basement. Anumang hinintay ni Haro, gumagalaw na ito at ako ang nasa gitna nito. Nasa gusali na ulit ako ng apartment. Nakatayo sa pasilyo sa labas ng pinto ni Mrs. Kaplan. Ang puso ko ay kumakabog na parang mag-a-audition para sa thriller. Gabi na, ang hamog ay nananatili pa rin sa labas at ang journal ay nasa backpack ko. Ang mga sikreto nito ay parang sinusunog ang tela. Ang mga papel ni Haro sa aklatan, lalo na ang liham para kay E. Kaplan, ay nagpakumbinsi sa akin na may alam ang kapitbahay ko tungkol sa gulong ito. Bumalik ang mga bulong mas malakas na ngayon tumutulo mula sa likod ng pinto niya, na parang radyo na nakatune sa istasyon ng multo. Kumikislap ang ilaw sa pasilyo, nagdudulot ng matutulis na anino na sumasayaw sa dingding at bumulong. Kung bitag to, mag-iiwan ako ng masamang note. Kumatok ako matatag pero hindi agresibo, umaasang. Hindi ako mukhang paranoid na baliw. Walang sagot. Kumatok ulit ako mas malakas at biglang sumigla ang mga bulong. Isang matalim na ugong na nagpasakit sa ngipin ko. Ang markang chalk sa dingding, ang spiral slash na simbolo, ay parang mahinang kumikinang o baka dahil lang sa masamang ilaw. Aalis na sana ako nang bumukas ang pinto. Bahagyang lang at lumitaw ang mukha ni Kaplan. Maputla siya, matalim, pero pagod ang mga mata na parang hindi natulog ng ilang araw. Anong gusto mo, sigaw niya. Mahina ang boses, halos malunod sa mga bulong. Nagdalawang isip ako, tapos biglang sinabi, may nahanap ako tungkol sa gusali, tungkol kay Haro. At lumitaw ang pangalan mo. Kumitid ang mga mata niya at akala ko isasara niya ang pinto. Pero umatras siya, isinin niya sa kung pumasok. Hinaan mo ang boses mo, sutsut niya. Ang apartment niya ay parang time capsule floral na wallpaper. Kupas na larawan at amoy mothballs at lumang tsaa. Nakabibingi ang mga bulong dito, umuugong na parang pugad ng bubuyog. At nakita ko ang iba pang simbolong nakaukit sa frame ng pinto, nakatago sa likod ng coat rack. Isinara ni Kaplan ang pinto, inilak at itinuro ang lumubog na sofa. Upo, sabi niya na parang bata akong magkakasala. Umupo ako, mahigpit ang hawak sa backpack at naglakad-lakad siya. Ang tsinelas niya ay kumakaskas sa rug. Nangialam ka? No. Sabi niya, hindi ako tinitingnan. Nahanap mo yung impyernong journal na yun, tama. Tumango ako, masyadong gulat para magsinungaling. Pumuntong hininga siya, kinusot ang sentido. Lumusong ka sa malalim, bata. Sabi niya, ang lola niya ay si Esther Kaplan. Si E. Kaplan, kaalyado ni Haro noong 1940s. Bahagi sila ng grupong nagselyo ng isang bagay sa gusali, isang bagay na hindi mula rito. Ang ritual ay nagbigkis dito gamit ang mga sigil at mga tagabantay tulad ng pamilya niya. Ang trabaho ko ay magbantay, sabi niya, mapait ang boses. Hindi lumaban, hindi ayusin, magbantay lang. Ang mga bulong ay kumakabog at napagtanto ko na hindi ito galing sa dingding, galing ito kay siya o sa isang bagay na malapit sa kanya. Kinuha ko ang journal, ipinapakita ang spiral slash na simbolo. Nandito to, sa gusali sa pinto mo. Ano nung nangyayari? Natigilan siya. Tapos kumuha ng flashlight sa drawer, bumulong. Ginising mo? Yan yun ang nangyari. Pumunta kami sa basement. Suggestion niya, hindi akin. Sumunod ang mga bulong, parang koro na ngayon. At mas malala ang pagkislap ng ilaw dito. Gumalaw si Kaplan na parang sobrang pamilyar sa lugar. Dinala ako sa mga kahon hanggang sa gratin na pinagapangan ko. Lumuhod siya, itinapat ang ilaw sa lagusan at napamura ng mahina. Naghihina ang mga sigil. Sabi niya, itinuro ang mahinang gasgas sa ladrilyo, halos hindi na makita. Hinawakan mo yung journal, di ba gumigising na? Nabigla ako, gumigising ang ano? Sinamaan niya ako ng tingin. Isang bagay na ayaw magpakulong. Ang mga bulong ay naging mahinang ungol at ang hangin ay parang may kuryente na parang may darating na bagyo.
Kung kasalanan ko, to, sorry. Pero sana next time bigyan mo ako ng clue, bulong ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lolo ko. Huwag kang magbukas ng pinto kung hindi mo handa sa kung ano ang nasa likod. Tungkol sa mga pagpili sa buhay yun, pero ramdam ko, to kapag nasa basement ka, kasama ang naiinis na kapitbahay at umuungal na kawalan. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga occult scholar, ang genius loci, ang ideya na ang mga lugar ay may espiritu o presensya na konektado sa kanila. Sabi ng iba mito, ang iba naman itinuturo ang mga sinaunang lugar kung saan nag-iwan ng marka ang mga ritual. Ang gusaling ito ay may genius loci at galit na galit. Kumuha si Kaplan ng chalk mula sa bulsa mabilis at bihasang muling iginuhit ang mga sigil. Humina ang ungol pero hindi tumigil ang mga bulong. Hindi ito magtatagal magpakailanman, sabi niya. Ang ritual ni Haro ay pansamantala, hindi solusyon. Tiningnan niya ako matigas ang mga mata. Bahagi ka na nito ngayon. Tumulong ka o umalis ka sa daan ko. Tumango ako kasi mas masama ang pakiramdam ng pagtakbo kaysa sa pagtigil. Bumalik kami sa itaas, ang mga bulong ay sumunod na parang babala. Hindi ko kaibigan si Kaplan pero kaalyado ko siya sa ngayon. Nakulong ako sa isang journal, isang gusaling buhay at isang kapitbahay na lumalaban sa digmaang napasok ko lang. Nasa basement ulit ako, nakasiksik sa storage room. Kasama si Kaplan, ang journal ay bukas sa isang kahon sa pagitan namin. Lampas na ng hating gabi at ang iisang bombilya sa itaas ay bahagyang umuugoy, nagdudulot ng mga nanginginig na anino na parang buhay ang mga dingding. Ang mga sigil na iginuhit ni Kaplan, ang mga espiral slash na simbolo, ay mahinang kumikinang sa ladrilyo na parang may pulso ng puso. Nagbago ang mga bulong mula nang bumaba kami rito. Hindi na lang ugong kundi isang boses mababa at malamig na bumubulong ng mga salitang hindi ko makuha. Parang may nakatayo sa likod ko, humihinga sa batok ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na bulong ko. Pero nabasag ang boses ko, nagpapakita kung gaano ako natatakot. Sinamaan ako ng tingin ni Kaplan, mukha niyang seryoso sa ilalim ng matigas na ilaw. Mag-concentrate ka, sigaw niya habang iginuguhit ang isa pang sigil gamit ang chalk. Kinuwento niya, at hindi ito pampatulog na kwento. Ang bagay na hinintay ni Haro at ng lola niya noong 1947 ay hindi multo o demonyo. Mas matanda, walang hugis, konektado sa lupaing kinatatayuan ng gusali. Tinawag nila itong gutom dahil kumakain ito ng atensyon-intensyon anumang ibigay mo rito. Ang mga sigil at tagabantay tulad ng pamilya ni Kaplan ay pinapanatili itong tulog. Pero ang pangungulit ko paghanap sa journal, pagkopya ng mga simbolo, ay ginigising ito. Binigyan mo ito ng boses, sabi niya, hindi akusasyon kundi paglalahad ng katotohanan. Napangiwi ako mahigpit ang hawak sa journal. Hindi naman to may manual, bulong ko. Pero balik na siya sa chalk, pinapakikalakas ang mga sigil. Mas malinaw na ang boses, bumubulong. Tingnan mo ako. Kilalanin mo ako. Nanginig ako at bumulong si Kaplan. Huwag mong pansinin. Gusto nitong makinig ka. Sinusubukan naming palakasin ang pagkakakilala gamit ang mga tala ni Haro. Bukas ang journal sa pahina ng diagram ng ritual, mga bilog, sigil at utos na iangkla ang sisidlan. Sa tingin ni Kaplan, ang sisidlan ay ang gusali mismo. Ang mga ladrilyo nito ay may ukit na simbolo para ikulong ang gutom. Pero mas mabilis na humihina ang mga sigil kaysa sa pagkakaguhit niya, at lumalakas ang boses ngayon ay nagsasabi, palayain mo ako. Napatingin ako sa grate sa sulok, yung pinagapangan ko, at napansin ng bago ang mga ladrilyo sa paligid nito ay nabubulok parang kinakain. Itinuro ko ito at napamura si Kaplan, kinuha ang flashlight. Bumubutas ito, sabi niya, tensyonado ang boses. Sige, nagre-renovate na rin, bulong ko, pinipigilan ng panik ko. Iniabot ni Kaplan ng chalk. Guhit kung ano ang iginuhit ko utos niya, at nagkakamay ako kinokopya ang mga sigil sa kabilang dingding.
Nang inginig ang kamay ko, pero ang kumikinang na linya ay nagbigay sa akin ng lakas. Parang lumalaban ako. Tumawa ang boses, parang basag na salamin at kumislat ang bombilya. Halos dilim kami saglit. Sinusubukan tayo nito, sabi ni Kaplan. Matatag ang boses pero dilat ang mga mata. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo sa bulsa, tinusok ang daliri at hinintay ang dugo sa sigil. Trick ni Haro, paliwanag niya. Pinapakalakas nito ang angkla. Umuungol ang boses at mas mabigat ang hangin dumidiin sa dibdib ko. Nagdalawang isip ako, tapos tinusok ko rin ang daliri ko na pangiwi. Habang ginagaya siya, mas nagliwanag ang sigil at humina ang boses, pero bahagya lang. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tiyahin ko. Huwag mong pakainin ang hindi mo kayang patayin. Tungkol sa hinanakit yun. Pero bagay ang gutom ay lumalaki sa atensyon at naghanda ako ng buffet para rito. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga antropologo ang liminal entities, mga nilalang na konektado sa mga threshold o lugar ng pagbabago tulad ng pinto o sagradong lugar. Sabi ng iba mito. Ang iba naman totoo kumakain sa paniniwala ng tao. Ang gutom ay parang liminal at ang basement na ito ang pinto nito. Ang trick ng dugo ni Kaplan ay gumagana, pero sinabi niyang pansamantala lang. Kailangan natin ng bagong sisidlan, sabi niya tinitingnan ang journal, o isang magdadala nito. Ang tingin niya ay nagpabagsak sa sikmura ko, ako ang tinutukoy niya. Tinutukoy. Nag-steady ang bombilya, pero hindi tumigil ang mga bulong maya ngayon. Ay mahinang chant. Piliin mo, piliin mo. Muli siyang gumuhit ng sigil, pero bumagal ang kamay niya, parang pagod na. Binuklat ko ang journal, desperadong naghahanap ng mas magandang solusyon. May napansin akong talata. Ang sisidlan ay dapat kusang loob kung hindi mabibigo ang pagkakakilala. Binasa ko ito nang malakas at natigilan si Kaplan. Kaya lumalaban ito, sabi niya. Pinilit ito ni Haro. Kailangan natin ng voluntaryo. Muli ang tawa ng boses at nayanig ang kahon. Parang may kumakatok mula sa loob. Mahigpit ang hawak ko sa journal, tumitibok ang puso. Hindi ako magpaparegister bilang human cage, sabi ko. Pero ang mga mata ni Kaplan ay nagsasabing baka wala akong pagpipilian. Ang mga sigil ay kumakabog, naghihintay ang boses at nauubusan na ako ng oras para magdesisyon. Ang storage room sa basement ay parang pressure cooker makapal at umuugong ang hangin habang papalapit ang madaling araw. Ang iisang bombilya ay ligaw na kumikislap na ginagawang parang namamatay na bituin. Ang mga sigil sa dingding maliwanag, sa isang segundo madilim sa susunod. Si Kaplan ay nakayuko sa tabi ng great chalk, sa isang kamay kutsilyo, sa isa pa ang mukha ay maskara ng seryosong focus. Ang journal ay bukas sa kahon. Ang mga pahina nito ay pumapagaspas na parang hinintay ng hangin na hindi ko maramdaman. Ang boses ng gutom ay hindi nabulong kundi isang matatag malamig na hiling piliin mo. Ngayon, parang binubutasan ng bungo ko at isang mahinang panginginig ang umuugong sa sahig na nagpapakalansing sa mga kahon sa paligid namin. Kung eviction notice, to gusto ko nakasulat bulong ko. Pero manipis na ang sarkasmo ko at ang tingin ni Kaplan ay nagsasabing, hindi siya mood magbiro. Tumigil ang panginginig pero hindi ang boses. Ginising mo ako. May utang ka sa akin. Sutsot nito at nararamdaman ko, parang kawit sa dibdib ko, humihila sa bagay na hindi ko mapangalanan. Ang mga bagong iginuhit na sigil ni Kaplan ay humihintay halos. Pero ang nagigibang ladrilyo sa paligid ng grat ay kumakalat, ang mga bitak ay parang sapot ng gagamba sa dingding. Tiningnan niya ako, matigas ang mga mata, pero hindi masama. Gusto nito ng sisidlan, sabi niya. Isang magdadala nito o gugutayin nito ang lugar na to. Mahigpit ang hawak ko sa journal, masakit pa rin ang tinusok na daliri at umiling ako. Hindi ako magboboluntaryo bilang Airbnb nito, sabi ko. Pero nanginginig ang boses ko. Malinaw ang mga tala ng ritual, isang kusang loob na sisidlan.
o mabibigo ang pagkakakilala. Ang pagkabigo ay nangangahulugang lalabas ang gutom. Tumayo si Kaplan, pinunasan ang alikabok ng chalk sa pantalon. Sinubukan ni Harrow na pilitin ito, sabi niya. Akala niya makukulong niya ito magpakailanman. Hindi gumana. Kaya humihina ang mga sigil, kaya lumalaban ito. Itinuro niya ang journal. Nahanap mo yan. Pinasa mo. Kaya kumapit ito sa'yo. Gusto kong magmalaki, pero sumingit ang boses sa'yo. Akin. At pumutok ang bumbilya, itinapon kami sa dilim. Kumalabog ang puso ko, pero nagliwanag ang flashlight ni Kaplan. Ang sinag nito ay humintay sa mga sigil. Ngayon ay dugong pula ang kinang. Muli ang panginginig, mas malakas at bumagsak ang alikabok mula sa kisame. Kung gumuho ang gusali, mag-iiwan ako ng 1-star review, bulong ko. Hindi tumawa si Kaplan. Kinuha niya ang journal, binuklat sa pahina ng ritual. May ibang paraan, sabi niya. Tensyonado ang boses. Pwede nating hatiin ang pasanin, ibahagi ang sisidlan. Delikado, pero makakabibili ng oras. Nangilabot ako sa ideya, papayagan ang bagay na yun sa loob ko kahit kaunti. Pero lumalaki ang mga bitak at ang boses ay umuungal na. Piliin mo o kukunin ko. Si Kaplan ay hinintay na, ang palad niya dugo ang tumulo sa sigil at inabot sa akin ang kutsilyo. Ikaw ang bahala, sabi niya. Nagdalawang isip ako, ang mga salita ng journal ay umuugong sa isip ko kusang loob. Naisip ko ang nakahood na figura, ang mga bulong, ang bigat ng gusali. Kung tatakbo ako, susundan ako nito. Kung lalaban ako, baka makontrol ko. Kinuha ko ang kutsilyo, hinintay ang palad ko at idinikit sa sigil. Sumiklab ang sakit sa braso ko at sumigaw ang boses, parang hinintay ang metal. Nagliwanag ang mga sigil, nakakasilaw at tumigil ang panginginig. Gumaan ang hangin, pero may nagbago sa loob ko. Isang malamig na bigat, parang bato sa dibdib ko. Humina ang boses, bumubulong, nakakilala. Sa ngayon, si Kaplan ay humihingal, duguan ang kamay at tumango sa akin, halos aprubahan. Nandito ka na, sabi niya. Walang balikan. Ang mga sigil ay humina sa mapurol na kinang at ang labi ng bumbilya ay mahinang bumalik sa buhay. Ang mga ladrilyo sa grat ay basag pa rin, pero tumigil sa pagkagiba. May ginawa kami, binili ang oras siguro, pero hindi nawala ang gutom. Nasa akin kay Kaplan sa gusali. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tatay ko. Hindi mo matatakasan ang dala mo. Tungkol sa kasalanan yun, pero bagay dinala ko na ang gutom at mabigat ito. At kakaibang katotohanan, pinagtatalunan ng mga mistiko ang shared burdens sa mga ritual, kung saan hinintay ng maraming tao ang espiritual na pasanin para ma-dilute ang lakas nito. Sabi ng iba, alamat. Ang iba naman, kaya may mga coven. Kami ni Kaplan ay gumawa ng 2 tao na coven at hindi ako masaya rito. Kinuha niya ang journal, inabot sa akin. Ingatan mo yan, sabi niya. Huwag mong basahin kung wala ako. Tumango ako, pagod na para makipagtalo. Mahina na ulit ang mga bulong, pero hindi nawala, ganoon din ang lamig sa dibdib ko. Umakyat kami tahimik, pero mapagbantay ang gusali. Inilock ni Kaplan ang pinto niya nang walang salita at mag-isa ako sa apartment ko. Ang journal sa mesa, dugo pa rin sa kamay ko. Sumisikat na ang madaling araw sa labas, humihina ang hamog. Pero iba na ang pakiramdam ng mundo, parang hindi na lang ako nakatira sa gusali kundi bahagi nito. Hindi ko alam ang susunod, hanapin ang nakahood na figura, alamin pa si Harrow o mabuhay lang. Pero isang bagay, ang alam ko, naghihintay ang gutom at kailangan kong panatilihin itong tulog.